Ang sabi po dito, okay, judge at ICC asks prosecutor to present documents that FPRRD was presented before Philippine local court. Ayan. Okay, so pinapapresent po makabida ng isang judge dyan po sa International Criminal Court ito yung prosecution, okay, ng dokumento makabida na nagpapatunay na si FPRRD po ay idinaan po sa isang local court dito sa Pilipinas, ano, bago po siya ibiniyahe po makabida papuntang The Hague. Okay? Papuntang International Criminal Court, ano, nung arestuhin po siya makabida noong March 11. Okay, 2025, makabida, no? Ano pong gagawin po ng prosecution diyan? Sa totoo lang po, wala naman po talagang nangyari hong idinaan po ang dating Pangulo sa isang local court dito sa Pilipinas, ano? Hindi po yan nangyari po makabida. Okay? At wala hong nangyaring nagpunta po ng korte o local court ang mga pulis, kasama po ito hong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ano po, matapos po siyang arestuhin, ano, makabida, okay, ni General Nicolas Torre III. Malinaw naman po sa Article 59 po, ano, makabida, no, ng Rome Statute, na kailangan mo nang idaan sa local court, makabida, ang isang arestado, okay, matapos pong ilabas ang arrest warrant mula sa International Criminal Court. Ginawa ba yon ng gobyerno po ng Pilipinas? Wala. Kaya paano yan? Problema yan, ano, ng prosecution po makabida kung totoo man po itong post po makabida ni Sas Rugando Sasot, ano, na isang judge dyan po sa International Criminal Court na hiningi po itong dokumento makabida, no, mula sa prosecution kung saan po ay nagpapatunay na idinaan po sa korte itong si FPRRD. Alam nyo, vital yon, ano, makabida. Okay? Yung pagdaan po kay dating Pangulong Duterte sa isang local court dito sa Pilipinas. Bakit? Kasi parte kasi yon, ano, makabida ng due process eh. Malinaw kasi sa International Criminal Court, particular na po makabida, ano, dyan po sa Rome Statute. Okay, yung due process na dapat po ibigay po makabida dun ho sa akusado. Okay, hindi lang po sa complainant eh, pati sa akusado dapat bigyan din ng due process po, ano. Kasi ang pagkakaintindi ko po makabida sa laman po ng Rome Statute is about due process and respect to human rights. Okay, mga kabida. Ginawa ba yon ng gobyerno ng Pilipinas? Wala. Okay. Idinaan po ng santong paspasan yun, ano, mga kabida, ano po. Okay? May naalala po ako, nung naitanong yan, mga kabida, no, dyan po sa hearing po, okay, ng committee po dati ni Senator Amy Marcos, no, itong International Foreign Relations, mga kabida, kung saan po ay nag-imbestiga po itong si Senator Amy dun ho sa ginawa po ng pag-aresto at pagdala po makabida kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC, ano? Kasi illegal na yun, ano, makabida, at may tuturing kidnapping yun, ano? Okay, ayon po sa pamilyang Duterte. Okay? Ang sinagot po makabida ng Department of Justice noon, ano? Sila daw yung umakto bilang Judicial Competent Authority, ano, mga kabida. Okay? Ang ibig sabihin kasi ng Judicial Competent Authority, korte kasi yun. It refers to courts. Alright? Kaso po mga kabida, paano naging Competent Judicial Authority po itong Department of Justice? Nasa executive branch po yan eh. Pag sinabi mong Judicial Competent Authority, ang ibig sabihin mga kabida, korte yun sa ilalim po ng judiciary branch, mga kabida, no? Doon pa lang, sumemplang na po, ano? Itong gobyerno, mga kabida, dito ho sa handling ng pag-aresto po kay dating Pangulong Duterte, mga kabida, no? At pagdala ko doon sa International Criminal Court. Kaya vital itong sinabi po ng
judge sa International Criminal Court, ano? Kung totoo man po itong post po ni Sas Rugando Sasot, ano, mga kabida, no, na hiningian po ng dokumento itong prosecution, mga kabida, no, para lang po malinaw na idinaan po sa due process itong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano po. Baka ito po yung maging mitsa, no, mga kabida, na ma-technical itong prosecution, ang dami na kasing beses po, mga kabida, no, na ma-technical ang isang kaso kapag hindi po sinunod yung mga vital requirements po, ano, mga kabida. Katulad na lang po ng due process. Mahalaga yan, yung due process na yan, ano, mga kabida. Okay, para malaman talaga na ang kaso po mula sa binida po ito hanggang inaresto at hanggang nakarating sa korte, mga kabida, no? Kung yun ba ay sumunod sa standard, kumbaga ganun. Di ba? Now, yun yung problema po ngayon ng prosecution. Paano ho nila ma-secure itong dokumentong ito? Malinaw naman po, mga kabida, no, na walang nangyari hong pagdaan po kay dating Pangulong Duterte sa isang local court dito sa Pilipinas. Baka doktorin na naman po yun, mga kabida. Hindi po pwede yun, ano? Marami yung tumistigo dyan. Okay, na walang nangyari hong pagdaan po kay dating Pangulong Duterte sa isang local court or competent judicial authority dito sa Pilipinas, ano po, mga kabida. Okay? Sana, magdilang anghel po, okay, yung mga netizens na nag-react ko dito, mga kabida, na mapawalang sala ito kung si dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil lang po dito sa technicality po, ano, mga kabida. Actually, madami hong dapat desisyonan itong korte. Maraming question po, mga kabida, yung pag-aresto po hanggang pagdala po, mga kabida, no, sa kay dating Pangulong Duterte sa The Hague. Okay? Unang-una po, yung jurisdiction po, mga kabida, no? Matagal na po itong inargue po ng depensa ang jurisdiction po dito ho sa pagkakahuli, ano? Pag-aresto po kay Duterte, mga kabida. Okay? Sa pamamagitan po ng paglabas ng International Warrant of Arrest mula sa ICC. Kasi iginiit kasi ng kampo po ni Digong, ano, na walang jurisdiction po, mga kabida, ang International Criminal Court. Okay, dito ho sa kaso po ni Digong, ano, mga kabida, kasi unang-una, matagal na po tayong umalis sa ICC. Hindi na po tayo miyembro since 2019 pa po, ano, mga kabida. Yung official investigation na ginawa po ng ICC, ibig sabihin po ng official investigation, yung sanction talaga, mga kabida, ng korte. Nangyari po yun noong 2021, 2 years after tayo lumabas sa International Criminal Court, ano, mga kabida. So, paano yan? Diba? Buti po itong korte po, mga kabida, ngayon, hindi ko katulad nung pre-trial chamber 1, yung appeals chamber, ano, na malinaw po na pumabor po dun ho sa prosecution, Kaya nga binansagan pong bias itong ICC po, ano, mga kabida, ano po. Lahat na lang pong motions ng depensa during that time, wala, ibinasura. Marami hong nakapansin po, mga kabida, na friendly itong korte ngayon, ano, kay Digong. Katulad na lang po, pinagbigyan po si Digong, mga kabida, na mag-additional po ng contacts, ano. Mantakin nyo yan. Malaking bagay na po yun kay Digong, ano po, mga kabida. Diba? See? So ito, problema ito ng prosecution. Kung totoo man po ito, ano, mga kabida. Paano nila i-present yung dokumento sa International Criminal Court na talagang idinaan po si Digong, mga kabida, sa local court dito sa Pilipinas. Hindi naman po pwedeng gumawa po sila ng istorya po, mga kabida, no, na idinaan po ang dating Pangulo. Hindi po sila pwedeng magawa-gawa lang ng dokumento, ano? Okay? Mas lalong tumindi po at maging komplikado po yung kaso po ni Digong dyan, ano, mga kabida, ano po. Alright? So para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito, ano? Dito sa post po ni Sas Rugando Sasot po, mga kabida, na isang judge, hiningi po mula sa prosecution ang dokumento po, mga kabida, no, na nagpapatunay na si Pangulong Duterte ay talagang idinaan po sa local court bilang parte po ng due process po, mga kabida, na ibinigay po kay dating Pangulong Rodrigo Duterte bago po siya ibiniyahe
papuntang International Criminal Court sa The Hague, Netherlands, mga kabida.